So, anong posisyon ng tao compared sa mga angels? Anong sinasabi dito ni Pablo? Mas mataas ba yung angel sa ilalim yung tao o mas mataas yung tao kaysa sa angels? Ano sa palagay mo? Ano ba ang sinasabi dito ni Pablo tungkol sa tao? Pakibasa mo nga yung verse 5 hanggang verse 8 ng chapter 2. Sabi po dito, for unto the angels hath he not put in the subjection the world to come, whereof we speak. But one in a certain place testified, saying, What is man, that thou art mindful of him? Or the Son of Man, that thou visitest him? Verse 7, Thou made him a little lower than the angels. Thou crowned him with glory and honor, and did set him over the works of thy hand. Verse 8, Thou hast put all things in subjection under his feet, for in that he put all the subjection under him, he left nothing that is not put under him. But now we see not yet all things put under him. Kay Mark Paul. So, anong posisyon ng tao compared sa mga angels? Anong sinasabi dito ni Pablo? Mas mataas ba yung angel sa ilalim yung tao o mas mataas yung tao kaysa sa angels? Ano sa palagay mo? So, dun sa karanasan ni Jesus, Pastor, ang sabi dyan, pinababa siya ng kaunti dun sa mga angels. Kaya sa pagiging tao niya, tayo, mas mababa tayo ng kaunti dun sa mga angels. Dun sa mga natirang angels, Pastor, sa langit. Yeah, oo. Tama ka dyan kasi may mga angel na bumagsak sa lupa, no? Okay, yes, sabi dito, you were made a little lower than the angels. Pero, hindi naman ganun kababa yung tao. Kasi sinasabi niya dito, all things were placed under them. Lahat ng mga bagay nasa ilalim ng tao. Ano yung mga bagay na yun? In putting everything under them, siguro yung mga create sa lupa. Yes. Lahat ng bagay na create sa lupa nasa ilalim ng tao. Halimbawa, kagaya ng mga hayop, gaya ng mga puno, although malalaki yung mga puno, lahat ng bagay na create dito sa lupa nasa ilalim ng tao. Man was the ruler of the earth. Kaya hindi naman ganun kababa yung kalagayan ng tao. A little lower nga, a little lower than the angels lang. Pero sabi dito, yet at the present time, we do not see everything subject to them. Sa present daw, hindi natin nakikita na ganun. Bakit? Dahil sa kasalanan. Yes. Dahil si Adan, siya dapat yung hari ng sanlibutan, noong natukso siya na kumain ng bunga ng pagkaalam ng mabuti at masama, ibinigay niya yung pagiging hari kay Satanas. Kaya ngayon si Satanas nagagamit niya yung mga bagay sa nature para pahirapan yung tao. Kaya may mga lindol, mga bagyo na nakakapatay ng maraming mga tao. Iyon ay dahil sa kasalanan na nakapasok sa sanlibutan. Kaya hindi natin nakikita na lahat ng bagay nasa ilalim natin. Wala tayong control. Nakokontrol ba natin ang hangin? Pero palagay ko, Mark Paul, kung hindi nagkasala yung tao, siguro kaya nating sabihin yung hangin, mag-blow ka nga dito, nainitan ako. Diba? Kaya siguro natin yun. Hindi natin kaya bumi-electric pan. Yun, electric pa na lang ginagawa natin. Pero sana kung hindi tayo nagkasala, mga hayop, kaya nating utusan. Mga isda, mga ibon, lahat kaya natin utusan kasi tayo yung hari. Pero ngayon, dahil sa kasalanan, hindi natin nagagawa yun. Hindi sila nagiging subject sa atin. Sa nakakalungkot, subject sila kay Satanas at ginagamit ni Satanas yung mga. Ano masasabi mo dito, Mark Paul? So dito, Pastor, dahil si Jesus ay naging nagkatawang tao, yung subjection ng pagiging tao natin ay meron din siya nung naging tao siya. Kaya nga sabi doon, nung he left nothing that is not put under his feet ba yun, Pastor? Sabi doon. Yes. Sabi doon, yung writer daw, ini-emphasize niya yung point na all things, lahat ng bagay ay under sa subjection ng human being. Kagaya nga nung inyong sinabi kanina, lahat yun, yung mga puno, yung mga halaman, mga isda, mga hayop, mga hangin, lahat ito nandito, Pastor. So dito, sabi yan, this shows that Jesus must be human because God gave His dominion to human or to people
and Jesus exercised this authority. So, dahil tao, pastor, yung ililigtas at kailangan ng kaligtasan, yun yung kailangan niyang maranasan na kalagayan ni Jesus. Kaya nga naging possible, pastor, yung naging tiyak yung ating kaligtasan dahil dun sa pagiging human na yun ni Jesus. At lalong-lalo na nung kanyang naranasan, pastor, yung consequences ng sinang tao dito sa sanlibutan. Biruin mo, pastor, Diyos ka, tapos bibigyan ka ng ganitong klase ng katawan o ng pagkatao gaya ng sa atin, tapos mararanasan mo lahat ng kahirapan. Ganun katindi, pastor, yung naging karanasan ni Jesus. Kaya nga, yung sa surety, pastor, nung kanyang ginawa sa cross at sa kanyang pagkabuhay at pagiging ating mediator ngayon, doon napapasok, pastor, yung tanong na yung sabi ni Martin Luther na mas mahirap pa sa tao kapag kilala niya si Jesus, mas mahirap pa sa tao matanong sa sarili niya paano siya hindi maliligtas kaya sa paano siya maligtas.